Heavy rains brought by Tropical Depression Maymay continue to cause flooding, landslides, and dangerous sea conditions across parts of northern Luzon. For the latest situation in La Union, we have News 5 correspondent Mon Gualvez live from San Juan. Mon, we spoke yesterday, and from yesterday all the way to today, kamusta na ang progression ng weather? Ay, Jack, talagang malakas pa rin ang ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi ng La Union, particularly here in San Juan, a town here in La Union in the province, kung saan ang problema kasi dito, Diego, hindi lamang yung lakas ng ulan, kundi yung tuloy-tuloy na buhos ito mula pa kahapon ng 5 p.m. until now, wala talagang hotel, hindi na minsan, naging katamtaman, and then worst, nagiging malakas siya na buhos ng ulan. That's why many areas are actually flooded at may mga river na rin na talaga nag-overflow due to this incessant rain. No? Yeah. Itong pinapakita video is one of the rivers na talagang umakaw na. This is the Baroro River in San Juan proper or San Juan town, kung saan yung overflow bridge ay talagang halos tabot na ng ilog. No? The water, sabi ng mga authorities, galing daw yan sa mountainous part ng bayan naman ng San Gabriel. At dito na nga talaga umapaw, no? At talagang nagragasa ng mabilis. Kaninang madaling araw lamang ito talaga naramdaman at mataas bigla yung tubig sa bagyong Maymay na dinadala nitong ulan. Talagang yung ulan pa. Mula pa nung bagyong Luis, due to the habagat, talagang halos naging saturated na raw yung mga lupa sa mga bundok. Kaya bukod sa mga debris na nakikita nyo ngayon, yan yung nagpapahirap ngayon sa mga authorities na maalis yan, yung putik, no? Na talaga nagiging reason din kung bakit silted yung maraming mga ilog dito sa lugar. In San Fernando City, another area ito na nagkaroon ng pagbaha, no? Especially doon sa kanilang national road. This is the Quezon Avenue Road. At yun nga, mabot sa halos gutter deep yung taas ng tubig doon. Kaya pahirapan din, dahan-dahan ng mga motorists sa pagtawid. This is the same national road na binaha last Monday dahil nga sa habagat na pinalalakas ng Typhoon Luis. Kanina, nandyan din yung mga tauhan ng DPWH para tumulong in terms of the clearing ng drainage para mabilis din talaga humupa yung baha. Pero aminado kasi nga yung provincial government ng La Union na hindi na kinakaya ng kanilang drainage system yung dami ng tubig, volume nito, kaya mabilis nag-resulta naman ng flooding. Other towns and cities dito sa La Union, talagang continuous pa na ginagather yung mga reports dahil ngayon pa lamang halos nakakapag-submit ang mga LGU sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Itong isa na Gilian na pinapakita namin ngayon, Diego, is another town na talaga nakaranas din ng malakas na buhos ng ulan na may kasama pang hangin kaninang umaga. Diego. Yung Mon, kasi ang problema dyan sa La Union, yung national highway niyan, it's one long strip connecting all the towns. So isang town lang ang maapektuhan ng baha, the rest of the other towns maapektuhan. Pero sa pag-iikot mo dyan, anong town ang so far badly affected by flood and ano yung mga rainfall warning if meron na? I don't know kung narinig ko ang tama, Diego, pero ang pagkakaintindi ko, no, yung mga roads so far naman dito, passable pa naman lahat. Okay. May isa pang landslide na nangyari Monday pa, pero continuous na itong kiniklear at nadadaanan naman na ng mga motorista. Itong baha sa may San Fernando, which is a national road, a main thoroughfare, talagang mabilis din naman doon nagsusubside in a matter of hours, no? Pero ang problema kasi at pinangangambahan ng mga otoridad, kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong ulan, makikita ninyo talagang halos madilim pa ho, no? Sa kalangitan dito sa area, posible pa ito magbagsak ng mas marami pang ulan in coming hours, in the next hours dito sa province, dahil naman yan sa habagat na rin na hinahatak pa ng bagyong Maymay habang papunta pa siya on the northern part of the country. So nag-start na naramdaman ito kaninang pasado alas 5 ng umaga yung mas malakas na buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. And idagdag ko na lang din, Diego, no, marami na rin mga residents dito sa La Union ang nagsilikas na voluntarily mula pa kahapon, lalo yung mga nakatira sa mga coastal areas dahil nga sa kanilang pangamba na magkaroon ng storm surge. So far, wala naman tayong natanggap na report na nagkaroon ng daluyong or storm surge in the province. Pero yun na nga,
nag-preemptive evacuate na yung mga residente and initially, ang bilang ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council aabot sa mahigit 5,000 families na sa buong province yung naitala nilang nagsilikas, katumbas yan ng more than 16,000 individuals. Ang iba nananatili sa mga evacuation centers habang yung ilan nagstay muna sa kanilang mga kamag-anak and kaibigan na may safe naman na mga structures. Diego. Alright, Mon, tanong ko rin yung situation sa provinces nearby La Union kasi you already have Ilocos Sur, you have Baguio na nagkaroon na supposedly daw ng landslide already. Do you know any updates from those areas? Yes, Jeko. Actually, in the nearby provinces, nagkakaroon na rin ng mga landslides, no? In Baguio or in Benguet province rather at the same time at saka dito sa Ilocos Sur, ito yung mga nakatanggap tayo ng mga reports na may mga damages na due to the typhoon na dinulot ito, no, sa in particular sa bayan ng Gregorio del Pilar. Patuloy yung monitoring ng mga authorities doon, lalo't kaliwat kanan na nga yung mga pagbaha. May landslide pa at nagtumbahan din ng mga puno. Habang doon naman sa Quirino, Ilocos Sur, ramdam din yung pananalasa ng bagyo. Sa bayan ng Quirino, dito naman ilang kalsadang hindi madaanan ng motorista dahil po sa malalim na baha. May nasira na rin ng mga tulay na kahoy dyan, kaya pahirapan ito sa mga otoridad sa ngayon. Diego. Well, sige, thank you, Mon, pero please stay safe, mag-ingat kayo, and keep us updated when you can. That was News 5 correspondent Mon Gualvez with that report.